Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuition. Before ako mag-intro, so pwede na kayong pumili. This obviously I'm going to do a pick a card reading or pick a deck reading, tarot decks, because there are different tarot decks here. So anyway, wala akong nilagay na anything para pagpipilian nyo, para ramdaman nyo na lang kung ano yung gusto nyo, alin yung pipiliin nyo dito, alin yung cards ninyo dito. But I consider this as A, B, and C. Okay, so anyway, the question here is, sino yung makakasama nyo hanggang sa pagtanda? So I didn't mention soulmate, I didn't mention twin flame, the right person. Sino yung makakasama nyo hanggang sa pagtanda? So this is a love reading. Okay, so let's start. Choose now. So welcome to my channel. Welcome sa mga palaging nagabang na mga reading ko. Hello mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. Sa mga nanonood ng video na to ngayon at hindi pa nakapag-subscribe, if you think you like what I'm doing here, if you think you like my readings, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So, I am Dark Angels Intuition. So, if sa mga gusto makapag-personal reading, I am a tarot reader. So, sa mga gusto magpa-personal reading, just message me on my Facebook page, Dark Angels Intuition's official Facebook page, FB page. And I personally will going to send you the information. So, let's start without further ado. Sino yung makakasama nyo hanggang sa pagtanda? So, unahin natin ang ito. So, this is what you call the Radiant Wise Spirit Tarot deck. Okay. So, I consider this a letter A. So, let's start. Okay. Yung zodiac sign could be moon, could be Cancer sign. So, moon sign, Cancer holds the moon sign. So, yung under ng moon sign is Cancer. So, your person could be very sensitive, very secretively, very could be introvert person, could be somebody na tahimik pero madamdamin, somebody na mahilig hindi nakakalimot ng nakaraan. So, might be somebody na iyakin, somebody na madali umiyak. So, might be somebody bilugan. Okay? Because this is the moon card. When you talk about Cancer, merong bilog sa kanya. It's either his or her face. It's either yung hinaharap, or it's either sa butt. Okay? So, could be the body, could be, so may mga bilog kasi pag Cancer kasi it's either Cancer rising, Cancer moon, Cancer sun. So it's there when it comes to the moon, would be a Cancer, sun, moon, rising, Venus. So ito naman is kung ano yung okay, kung ano siya, lalaki ba siya or babae. Alam ko na babae siya kasi nakita ko na siya dito. Okay? Feminine. So, especially dito sa moon, nakukuha ko na din siya kasi moon is feminine. Si moon kasi, si Cancer kasi is the mother of all zodiacs. So, feminism ang meron sa kanya dito. Sensitive. Baka magaling to magluto. Baka magaling siya sa bahay, love family, family-oriented. Gusto siya siguro yung tao na it's either lalaki man siya or babae. Ito yun. Or baka babae to babae. Okay? So, or pwedeng lalaki to lalaki pero this person is somebody, meron talagang feminism sa kanya. Okay? So, walang masculine. Feminism. Mahinhin, kumbaga. So, could be siya yung tao na
gusto niya nasa loob lang kayo ng bahay, gusto niya makapagluto ka, alagaan ka, maalaga to sa family, ganun. Merong feminism sa kanya. Motherhood could be something like that. So, babae. Could be kung babae ka, pwedeng babae. Kung you are somebody na, what do you call that, LGBT. So, kung lalaki ka, then babae. Kung, pwedeng ganun. So, kung straight ka naman, okay, then, babae yung lumabas dito, might be this is not for you. Okay, let's start. Or, might be pwedeng lalaki, na may pagka, feminism inside. Could be something like that. Okay? Might be, merong feminism sa kanya. As I describe ano yung moon and ano yung Cancer. So, let's start. Oops. Okay. Di kasha. Okay. So, ito na lang. Yan. Anyway, this person might be somebody new. Okay? So, hindi siya, hindi siya dati mo nang kakilala. So, itong person na to, pwedeng bago siya sa buhay mo. Bago siyang makilala. Wait lang, kasi baka ma-edit kasi then hindi ko siya masabay dito sa baba. Okay. And then, sabi ko na nga about sa feminine. So, this person might have a feminism sa kanya. And I can see also here that call, hearing from them. So, might be you are LDR. So, baka sa LDR kayo unang magkakilala. Baka online kayo magkakilala nitong person na to. So, pwede naman siguro na nakilala mo siya as a new love, nag-LDR kayo, pwedeng itong person na to, hindi pa talaga siya ganon ka na in love sa'yo nung nagkakilala kayo. So, itong person na to, pwedeng hindi enough yung attraction niya sa'yo nung nagkakilala kayo through online. Okay? So, kasi nandito yung unrequited love. So, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. So, at first, naging kayo, nagkakilala siguro kayo online,
Siguro nagustuhan mo siya because of this person's being friendly. So, siguro sa una nakita mo yun sa mukha niya, sa online. Might be ka-group chat mo siya, nagkaroon kayo ng ka-video ko, might be this person mahilig siya makipag-friend, might be this person mahilig siya mag-smile, might be this person has a very friendly face, kaya na-attract ka sa kanya. So, nakita ko dito, this person is very much sweet, okay? Very much sweet, and siya yung tao na naniniwala sa forever. Siya yung tao na naniniwala siya sa soulmates. So, naniniwala siya sa pagmamahal relationship. Obvious naman dito sa feminism and sa Cancer sign. Cancer loves. So, could be, kaya ganun talaga siya. This person believes on an everlasting love, kumbaga. So, ganun yung personality niya. And very sweet, tahimik siya, pero pag mag-smile siya, parang lahat kasi you know, Cancer is cute people. Kung alam niyo yung mga Cancer rising, Cancer, mga cute yan sila. You see, Selena Gomez is a Cancer sign, so she's so cute. Madami pa mga Cancer signs. So, kaya madali kang ma-attract sa kanya, madali kang nakyutan sa kanya. And lalo na loving siya, sweet siya, family-oriented, and very sweet siya sa mga friends. Kaya nahulog ka sa kanya. So, dito kayo nagkakilala through online ng person na to. Pero, siguro nung time na nagkaroon na kayo ng something, okay, nagkaagihan na kayo through chat, calling, okay, itong person na to ginost ka. So, siguro dinaanan mo tong ghosting sa kanya. Nablinak ka niya, nag-cut off siya, nag-loss yung communication ninyo kasi nga hindi nga enough yung nararamdaman niya para sa'yo. Parang na-misunderstood mo yung, na-misinterpret mo yung pagiging friendly niya, pagiging sweet niya, pagiging niya, parang might be good looking niya. So, na-misinterpret mo yung friendship ninyo or ano man yung mga pinakita niya sa'yo, kaya ginost ka niya. Kasi might be, hindi siya ganun ka in love sa'yo before, or wala pa talaga siyang nararamdaman. Hindi enough, kumbaga. So, let's see. Paano kayo magkakilala? Sabi ko nga kanina, through online, di ba? And through social media. So, nandito siya. This could be, paano siya naging, okay. 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 Okay, so I can see here na feeling ko nagkakilala kayo parang through friendship. Okay? Siguro sa una, kinakabahan ka. Might be dahil sa may pinagdaanan kang relationship na nabigo ka. And then, nakita ko dito that you did take the leap of faith dahil nga parang madali kang naamo sa kanya. So, dito kayo, paano kayo na nagkakilala, paano ninyo naumpisahan to, might be, isa na din dito is about, you did talk about the future, you did talk about relationship, you did talk about meron kayong mga kaparehong mga pinagdaanan, may mga bagay kayong parang gustong maabot sa buhay, at it's already through online, so nag-uusap siguro kayo through that. And then, doon mo na-realize na parang, I like this person. So, nung nakilala mo siya, because the star card is here, so nung nakilala mo siya na parang you felt parang, this is a wish fulfillment for me. Ito yung gusto kong tao na makasama sa buhay. Parang, ito yung gusto kong tao na makasama araw-araw. So, this person is very jolly person kung kausapin mo na siya. Kasi mayroong child dito eh. This full card is the child.
among all tarot cards kasi siya yung pinakauna. But the thing here, may full kasi siya. So, mahilig siya mag-joke kung kayo-kayo lang. So, doon kayo, siguro nauna kayo nagkakilala about sa siguro social media and nang-joke-joke siguro siya sa'yo. Nagpapatawa siya. Because Cancer is also funny people. Cancer knows how to make people smile. Mostly. Funny sila, na sensitive. You know, may mood swing. So, siguro doon kayo nagkakilala sa joke-joke sa social media. And until sa point na parang feeling mo na develop ka. So, andun sa point na parang feeling mo, ay gusto ko to Parang gusto ko yung siguro chatting ninyo. Because star card holds si Aquarius. Aquarius is siya kasi yung ano ng internet. Aquarius holds the internet. So, it could be something like that. Na doon kayo paano nagkakilala. Okay, paano kayo nagka-develop dito? Siguro through your principles. Siguro dahil na-develop ka sa kanya, dahil nakita mo sa kanya yung pagiging family-oriented niya. Might be this person is my first family, might be this person is a father, might be single dad or something. So, yung pagiging responsible niya na tao and pagiging loving niya as well. Yung pagiging patas niya, kumbaga, sa lahat could also be yung pagiging matulungin niya or doon ka na-develop sa kanya. But the thing here is, nakikita ko dito, nung time na siguro both side ninyo to sa both side nung time na hindi na kayo nakakatulog dalawa sa kakaisip sa isa't isa, doon na kayo na-develop. But the thing here is, ganun nga yung nangyari, pero sa kanya, sa part niya, hindi pa talaga siya ganun ka naging sure sa'yo, though ikaw, yes, na-attract ka sa kanya agad. Pero sa kanya, parang hindi pa talaga siya naging sure sa'yo, because of, siguro dahil may ano siya, may mga anak siya, may pinag-aaralan siya, or nagpo-focus siya sa trabaho niya, then dumating ka sa buhay niya, then biglang hindi siya sure kung totoo, ito ba yung nararamdaman niya, or what, hindi siya prepared, pero naiisip nyo na yung isa't isa, kaya nga na-develop kayo dito sa isa't isa. Pero siguro, sa una ginos ka niya, tapos bumalik siguro siya sa'yo. Nung time na na-realize niya na hindi na siya nakakatulog sa kakaisip sa'yo. Kasi new love is also here na a new chapter begins whatever it is with a new partner or a current relationship. So, after might be this person ghosted you, na-realize siya na hindi siya nakakatulog thinking about you, gumulo ka sa isipan niya, ganun ka din, kaya ditoon kayo na-develop sa isa't isa. Okay, so ano yung pwedeng mga struggles na pagdadaanan ninyo is yung sa side ng person mo. Sa side ng person mo na siguro sa pagiging tatay niya. So, siguro sa pagiging tatay niya and of course siguro sa ex niya. So, ito yung, or siguro, yeah, sa past niya, yun yung magiging struggles ninyo. And siguro doon na din sa point na pag-support ng mga plano ninyo sa buhay na magkasama. So, siguro hindi kayo nagkakaintindihan doon. Pero, nandito, the Lover's card, there is a really chance na ito talaga yung tao na makasama mo hanggang sa pagtanda. Kasi tatagal kayo talaga nito. Yung tatagal na kayo ng madami na kayong pinagdaanan. Struggles about siguro family, about commitment, about support, okay, about responsibility, and also you as somebody na gusto mong suportahin ka din niya, na gusto mong nadyan siya para sa'yo, na isipin niya din na may plano din siya para sa inyo, but it seems like hindi mo yun nakukuha sa kanya. Seems like nararamdaman mo na parang sinasabi niya lang, alam ko, darating din tayo dyan. So, doon kayo nagkakaroon ng struggle na dalawa. So, paano ninyo maayos yung struggle na yun? Feeling ko sa pagiging practical mo. Yes. I think, feeling ko din dahil pinaglaban ninyo yung pagmamahalan ninyo.
So, pinaglaban ninyo yung pagmamahalan ninyo. Pinaglaban niya, pinaglaban mo. Dumating pa siguro talaga kayo sa point dito of like, you wanted to move on. You wanted to have your freedom. You wanted na parang confident ka na kaya mo kahit wala siya. So, doon niya siguro na-realize na isa dito is like, naging part ka na talaga ng buhay niya. And also, sa mga enlightenments, realization, sa mga pinagdadaanan ninyo, kaya kayo naayos dahil pinaglaban yung pagmamahalan ninyo. So, ano yung pwede magiging outcome dito? Sa relasyon, sa relasyon ninyo. So, hanggang sa pagtanda ninyo. Okay? So, feeling ko dadaan, ano yung kailangan mong malaman pala. Sorry. Ano yung kailangan mong malaman. So, syempre dadaan pa kayo. There is really possibility na dadaan pa kayo sa separation. So, dahil sa feeling ko ikaw yung parang magbibigay sa kanya ng challenge na ayoko na. Wala naman actually ako nakita ditong pagod or anything. Baka dumating din kayo sa point na ganun. Kasi dumating kayo sa point na merong pagpipilian. Pero honestly, hindi ko naramdaman dito yung other person. Could be, siguro nagkaroon kayo ng ganong situation, pero hindi yun yung main na problem ninyo. Ang feeling ko dito is yung responsibility niya as a father. Yun yung nagiging main choices of option dito na kailangan pagpipilian. Kaya humantong kayo sa hiwalayan. Humantong din kayo doon. Nagkaroon ng confusions, struggles, blindly fighting, hindi niya alam or hindi mo alam, pwedeng vice versa to. Kung sino yung natatamaan niya, sino yung nasasaktan niya. So, nag-away na, napagod na, ito yung kailangan mo malaman, pagdadaanan nyo pa talaga yung paghiwalayan. So, yeah, I think this is really normal. Magugulat ako kung mayroon ako makita ditong straight, maganda yung pagsasama, no? So, it's really normal. Dadating talaga kayo sa point of like coldness. Dadating kayo sa point na ganun. Pero, nakikita ko pa din dito na matatapos din yun. Kasi nga, siya na nga yung makasama mo hanggang sa pagtanda. So, there is a possibility na ipaglaban nyo pa din yung isa't isa dahil sa pagmamahalan na meron kayo. So, ito yung pwedeng tao or person na makakasama mo hanggang sa pagtanda mo. Okay? So, ito yung mga pwedeng mangyari sa inyo at ito yung pwedeng mga katangian na meron siya. So, let's go for the second. So, this is the second. Let's see. Okay. Okay. So, yung zodiac sign niya is Earth, could be Taurus, Capricorn, or Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. So, siya yung magiging person nyo. And yung ano niya, lalaki ba or babae, gender, a guy, could be, this is somebody, a matured one, okay? Could be someone as well, a Aquarius, or Libra, Gemini, Aquarius, or Capricorn, Virgo, Taurus. So, yun yung pwedeng magiging zodiac sign ng kung sino man yung mga kasama mo habang buhay, or habang buhay ba, hanggang sa pagtanda, or isa to, nandito to sa kanya mga placement signs, especially sa moon sign. So, check the placement, guys. So, forgive and release. You are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. So, feeling ko this could be an ex. Lagay ko na lang dito.
So, could also be a Leo sign with the strength and courage. So, itong tao na to, matapang. So, itong person na to is somebody na may value sa buhay. Mataas yung standard niya. Could be siya din yung tao na may responsibility sa buhay. Pwedeng may may anak siya, ganyan, may ex siya, nagkaroon siya ng anak, could be single dad, or just a responsible person. Okay, some of you, hindi naman lahat. So, itong person na to, siya yung tao na hindi siya naniniwala basta-basta kung wala talagang evidence. So, siya yung tao. Siya din yung tao na kung hindi mo sasabihin, hindi niya gagawin. So, hindi siya ganun ka-sweet na tao. Unlike sa letter A. Sobrang sweet nun. Hindi siya ganun ka-sweet na tao, pero may paninindigan siya sa buhay. So, alam niya yung commitment. Alam niya magplano towards the future. Parang matured na tao to na somebody knows what is family. Somebody knows na pwedeng loyal na tao. Pwedeng itong person na to is a very loyal person. So, pwedeng mapapangasawa mo talaga to dahil nandito yung honeymoon. So, pwedeng mapapangasawa mo talaga to. And siya din yung taong walang takot sa buhay. Courage and strength. So, wala siyang takot sa buhay. Anumang pinagdaanan niya nung bata pa siya hanggang sa lumaki siya, hanggang naging ganito siya. Parang wala siyang tinatakutan. Hindi siya natatakot lumaban sa buhay or ano pa man yan. Siya din yung taong mahilig magmasid, kumbaga. Siya yung tao na example, bago lang pa kayo magkakilala, siya yung mahilig siya talaga na to see you in social media, spying on you, checking your social media. Siya din siguro yung tao na may pagkaseloso or selosa. Or seloso, seloso. Kasi lalaki siya eh. So, kung babae to, so ito ay masculine type, okay? So, pwedeng if ikaw yung tomboy dito na nanonood, so, pwedeng kung ito yung nakukuha mo, pwedeng yung person mo, babae nga siya, pero may pagka-masculine type. Pagka ganito yung ugali niya. So, pag babae ka, then could be straight ka, then lalaki yun. Of course. So, pag ikaw naman is lalaki to lalaki yung type mo, so this person is a very masculine person. Okay? So, itong person din naman to is mahilig siyang mag-travel, mahilig siya mag-adventure, mahilig siya pumunta somewhere, bakasyon. So, ito din siya is, pagdating naman sa problem, siya yung tao na parang kumbaga mahilig mang ghost or giving you silent treatment. So, tumahimik. Parang, kumbaga, para walang gulo, tatahimik ako. So, minsan, ikakainis mo to. Itong pagiging silent treatment niya. But, even if bibigyan kanya ng silent treatment, this person will still keep on watching you or spying on you on social media. Kasi, this is one of his personality. So, as an earth signs, could be Capricorn, Virgo, Taurus, or somebody, smart person even. So, ma-ideal sa na tao. Very idealistic. And, straightforward siya kung magsalita. Okay? So, let's see. See, I told you, this person is a loyal person.
Lalaman mo naman kasi earth signs yung lumabas, obviously, pag sa earth signs. Kahit hindi lahat ng earth signs, kahit sabihin natin na ay yung ano ko, Taurus or Capricorn, hindi naman siya loyal. Nakadepende yan sa kanilang moon sign, sa kanilang rising sign, sa kanilang Mars signs. So, check your placement. Yun yung pinaka-importante. Pero, in general, yung mga earth signs, they are loyal people. They know, alam nila kung ano yung commitment and alam nila kung paano magplano, mag-alaga ng pamilya. So, anyway, I can see itong person na to pagdating sa facial ano tawag doon kanina, sabi ko, sa mukha niya or itsura niya, siya yung tao na kung makikita mo siya, para siyang yamanin na tao. So, para siyang galante na tao, makita mo siya. Yung itsura niya, parang kung masasabi mo ay hindi to mahirap. Kahit sabihin natin na mahirap lang siya. So, para makikita mo sa kanya na parang kahit yun lang, trabaho niya lang is lang yung pinakasimpleng trabaho, makikita mo pa din sa mukha niya yung no, sorry about that. Sorry. Nagkamali ako. Makikita mo pala sa kanya, sa mukha niya yung pagiging workaholic na tao. Yun, sorry. Because this card, itong tarot deck, na first time ko to ginamit bago kasi siya. So, hindi ko pagamay yung mga cards dito. So, anyway, makikita mo sa kanya yung pagiging hard worker na tao. Yung makikita mo sa kanya, parang, kumbaga, kung sa katawan niya pa is yung, ano ba tawag doon? Ano talaga sa kanya yung may katawan siya. Kasi, makikita mo talaga na parang hindi siya patulog-tulog lang. So, yun makita mo sa mukha niya at sa katawan niya na hard worker siya na tao. Okay? So, parang feeling mo, ang dami niya, kung makita mo siya, parang ang dami niyang iniisip, na problema sa buhay, pinapasa na responsibility. Kasi nga baka yun talaga siya. Okay? So, yung attitude naman niya is a loyal one. So, parang siya yung tao na mahilig siyang mag-admire sa tao na gusto niyang i-admire. Yung kung mag-admire siya paminsan lang, pero kung mag-admire siya, wagas. Yung parang kumbaga halos bibigyan ka na lang niya ng trophy kung maka-admire siya sa'yo. At seryoso yun, totoo yun. So, siya din yung taong may panindigan sa buhay. So, sabi ko nga kanina, loyal. So, siya yung tao na alam niyang mag-keep ng promise and gagawin niya yung promise niya. So, ganun siya na tao. Okay, so, let's see. Okay. Okay. Mahaba tong video ko na to. Oh my God, I don't want to read like this. Kasi ang pinag-usapan dito yung makasama mo hanggang sa pagtanda, 'di ba?
And ito yung nangyari. Anyway, paano kayo magkakilala? I think magiging it's either coworker mo to. So, pwedeng sasabihin ko sa inyo ngayon na baka kilala mo na to ngayon. Baka asawa mo na to. Okay? Baka asawa mo na to ngayon. Or baka ex mo to, husband or anything. Kasi may honeymoon and merong forgive and release. So, parang may pinagdaanan na kayong dalawa. Hindi bago to. So, paano kayo nagkakilala nito? Could be sa trabaho. Siguro magkatrabaho kayo. Or it's either through friendship. So, pwedeng pinakilala kanya sa coworker. Ay pinakilala ka ng coworker mo sa kanya. Or pinakilala kanya ng kaibigan mo sa kanya. Or nagkakilala kayo sa work. Kasi nandito yung 8 of Pentacles. So, may pinakakilala kayo through events about work. Nagkakilala siguro kayo through party about work. Siguro na imbitahan ka or isa ka doon sa mga nagtatrabaho. May pinagkakilala kayo through parties, anything called about work. So, Knight of Swords, itong person na to is parang siguro nagpapansin siya sa'yo. Siya mismo yung gumawa ng way para pansinin mo siya. So, parang gumawa siya ng way dito na, hey, ako to, kumusta? Ako nga pala si ganyan. So, parang siya yung tao na nakipagkaibigan sa'yo at nakipagkilala sa'yo. So, doon kayo nagkakilala. So, paano kayo na-develop? Feeling ko, nung nagkakilala kayo, nagkaroon kayo ng a bit of arguments. May mga hindi kayo pagkakaintindihan. Could be or it's either na na-develop kayo through point na na-realize nyo nung time na yun na mahal nyo na pala yung isa't isa, nung time na nagkaroon kayo ng misunderstanding ng person na to. Kasi nakita ko dito, pinaglaban ka niya eh. So, parang andun sa point na may umiwas nung nag-away, then na-realize na ay hindi ko kaya nang wala siya. Parang na-inlove ako sa kanya at hindi ko kaya na ganito lang kami, nag-aaway na lang kami palagi. So, pwedeng dito kayo ma-develop sa isa't isa. Dahil itong person na to, from that moment, first, pagkakamali niya sa'yo, ano man yung mga pagkakamali niya, ano man yung pinag-awayan ninyo, this person offers you right away a new beginning. Could be marriage, could be commitment. Kasi nandito agad yung Ace of Cups. Parang para sa kanya, hindi ko na ulitin yun. Para patunayan ko sa'yo, papakasalan kita. Could be something like that. So, doon kayo nagkaroon na nagka-developan. So, yung mga struggles na pwedeng mangyari sa inyo dito is waiting for, could be may mga paghihintay kung kailan, siguro about, when we talk about problems na naghihintay ka kung kailan matupad yung pangarap na gusto mo para sa inyo, parang seems like minsan, could be hindi kanya nabibigyan ng ganun na time, siguro nung naging kayo na, siguro nung nagkaasawa na kayo, so parang andun sa point na, meron kasi dito, waiting eh. So, merong naging unhappy situation sa inyo dito with the Hangman. So, naging hindi kayo masaya. Siguro may mga nalaman ka. So, may betrayals na nangyari dito. May panloloko siguro na nangyari dito with the Ten of Swords. So, could be may betrayals na nangyari. Could be may nalaman ka, may narinig ka, may nakita ka, baka may nakita ka sa tattoo niya. Kasi possible yun kasi. I'm looking at the cards, okay? So, there is a possibility na ganun. So, hindi naman lahat, actually. But there is really betrayals here. Okay? There is a pain, betrayals na nangyari. And an unhappy marriage or unhappy relationship or commitment na pinagdaanan nyo. So, paano kayo naayos nito? Nung time na pagod na yung sitwasyon, yung time na parang ayaw mo na, gusto ko nang give up sa away, alis na ako, I surrender the fight and walk away, talo na ako, okay, alis na ako, ayoko na.
pagod na ako. Nung time na yon nakipag-usap siya sa'yo. Nag-uusap kayo, inayos ninyo hanggang sa yung pag-aaway ninyong dalawa, hanggang sa itong problema na meron kayo, it ended. The cycle has ended. Nagkaroon ng great changes sa relationship ninyo. So, maganda talaga yung nag-uusap. Maganda talaga yung may communication. Isa na nakikita ko dito dahil sa pagiging niya, sa personality na meron siya, masakit siya magsalita. So, isa na din dito. And isa na din dito yung betrayals. Kasi, friendly siya na tao eh. Mahilig siya talaga na, pero hard worker siya. Wala kang masasabi sa kanya in terms of money, finances, support sa kung nagkaroon man kayo ng anak dito. So, ano yung kailangan mong malaman dito? So, this person will always be there for you. This person will really going to move forward towards with you. Nung dito pa lang, sa simula pa lang dito, yes, nagkaroon ng betrayals, nagkaroon ng siguro tukso. Pero wala ako nakita dito na iniwan ka niya. Nandyan pa din siya sa'yo. So, parang natukso lang talaga siya. Pero inayos niya nung time na parang nakita niya na parang wala na tong pamilya to. Kung hindi ko ayusin to, wala, bagsak talaga kami. So, na-realize niya yun. So, nakikita ko, ito yung kailangan mong malaman with the Knight of Wands. So, this person will always going to move forward towards with you. Meron ako nakita ditong new beginning. Meron ako nakita ditong maayos kayo. Maayos yung pagsasama ninyo ulit. Mabalik kayo sa dati, sa spark, sa happiness ninyo as as a couple. Magkakaroon ng rebirth. Kumbaga, could be it's either rebirth or another honeymoon, another marriage, another anniversary na marriage sa future, okay? Kasi sa future naman na to. Kasi hanggang sa pagtanda ninyo to. So, may pagdadaanan pa din kayong mga unos kahit na natapos na to, struggle na to. Meron pa din kayong pagdadaanan na unos, mga away, pero wala na ako nakikita kung ano yung ginawa niyan before kung naglalaki siya or ng babae siya. Hindi na yun yung problema niyo. Might be yung problema nandun nyo about sa pera. Kasi nakakonquer din nyo yun eh. Parang kahit ganun pa man na nangyari, siguro isa na din dito yung siguro ikaw din yung tao na hindi makalimot sa mga pinagdaanan. So, parang mababalik, hindi makakalimutan. So, may mga judgment dito. Pag nag-aaway kayo or judging each other sa mga mistakes, ganyan. So, yun na lang yung pag-aaway ninyo hanggang sa pagtanda ninyo. Pero, nakita ko pa din yung pag-ayos na new beginning is here. And successful marriage is here as well. So, because this person do really love you from the very start na nakilala ka niya. Okay? So, let's go for the last one. So, this is the last card deck. Okay. Let's start. This is one of my favorite decks. The Light Seers Tarot deck. Anyway. Okay. Ooh. Okay. So, the zodiac sign could be Taurus. So, pwedeng Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, okay, Mars. So, check the placement, guys. Baka may Taurus sa zodiac sign niya. And yung gender niya is a young one. So, this could be a man or a woman, but a young one. So, I consider this as a man. So, same sinabi ko kanina, diba? Kung I consider this as a masculine. So, sabi ko nga kanina, pag babae ka, and babae yung type mo, so this is the tomboy. Okay? Pag tomboy ka na nanood nito, and babae yung type mo, of course, this is somebody na babae din siya, pero may pagka-masculine type siya. So, kung lalaki ka to lalaki, is, ito, of course, lalaki siya.
So, kung ikaw yung binabae at lalaki yung hinahanap mo, so, ikaw yung lalaki tapos bakla yung hinahanap mo. So, siya yung bakla na may pagka-masculine, matapang, kuti. Hindi feminism ang meron sa kanya. So, ganun lang. Okay? So, Taurus sign. Kasi Taurus to eh. Taurus is an earth sign. So, pag Taurus ka, so itong Taurus na to are loyal. So, Taurus is one of the loyal zodiac sign, earth signs. Pero si Taurus kasi, pag lalaki, siya yung tao na kung hindi mo sasabihin, hindi niya gagawin. Kung hindi mo sasabihin na mag-date tayo, magplan tayo ng ganito, hindi niya gagawin yun. Pero pag sasabihin mo sa kanya, magpa-plan talaga siya. Kasi nga, sinabi mo na gagawin yun. So, gagawin niya yun. Lalo na pag mahal ka niya, magiging masunurin siya. So, ito din siya, isa din to sa sign na master of the silent treatment. So, pag magkaroon kayo ng problema, pwedeng iiwas so siya at hindi magpapansin, hindi kanya papansinin or will ghost you. Ganon yung pwedeng magkaroon siya ng personality na ganon as a Taurus. But this person has a lot of patience. Pasensyosa siya. Medyo tamad lang din. Medyo tamad siya na tao. Siya yung tao na, yung nga sabi ko, diba, pag hindi mo sasabihin na gawin mo to, hindi niya din gagawin. Gagawin niya yung gusto niyang gawin. Example, sasabihin siya na maglaba ka. Kung ayaw niya maglaba, hindi siya maglalaba. Maglalaba siya kung kailan niya gusto. Parang ganun siya na pagkatao na meron siya. Pero very much lovable siya. Wala kang problema sa kanya. Pag mamahalin ka niya, ibibigay niya ang lahat sa'yo. Even money or materials, ibibigay niya sa'yo kung ano yung magpapasaya sa'yo. Okay? It's just that if you want na, buy me like this, buy me like that, yun, ibigay niya sa'yo. Okay? So, pay attention to signs. The synchronicities you have been noticing are not coincidence. So, itong pagkikita ninyong dalawa is not coincidence. So, I can smell the soulmate connection here. Or twin flame connection. Kasi hindi siya coincidence eh. Tinadhana talaga kayo magkita dalawa. So, the higher self-activation. So, could be twin flame. So, kasi may marami kayong, makilala mo siya ng madami kayong pagkakapareha. Pwedeng Taurus ka din, or earth signs ka, basta makilala mo siya ng marami kayong pagkakaparehang dalawa. So, and this person, I can see na this person can change. If this person is a bit immature, as the Jack here, this is a young one, this is not matured person, nasa edad siya ng could be 30 or not 25 to 35 or 32. Mga ganun yung mga edad niya. So, hindi siya ganun ka-matured. Okay? So, pwedeng meron pang pagbabago dito sa kanya. Kung itong person na to is a bit, nakilala mo siya ng immature, medyo easy-go-lucky, ganyan-ganyan, may changes pa to siya in the future sa pagtandaan ninyong dalawa. So, separation, time apart from your partner is on the horizon. So, might be this person nanggaling na siya sa separation, or might be this person is an ex mo. Okay? Could be something like that. So, receipt, proof, show me. Ito na nga yung sinabi ko kanina. Ito na yung sinabi ko kanina na part ng earth signs, sa mga, kung hindi kayo nanood ng letter B, na may nasabi ako kanina about sa earth signs, kasi earth signs yung lumabas doon, is isa to sa ugali ng mga earth signs na hindi sila maniniwala kung walang patunay. So, hindi ako maniniwala pag walang proof, like evidence na masasabi ko na ay oo nga pala, totoo talaga. So, ganun yung pagkatao niya. Okay? So, Taurus sign is a feminine sign. Under siya kasi kay Venus. So, kahit ito yung lumabas sa kanya, so may kahit sabihin natin na masculine siya, may pagka-feminism din siya. Okay? So, let's see.
Pwedeng itong tao to, mahilig to siya mangolekta ng cup, shoes. So, pwedeng ganun siya na tao. So, face and body appearance, let's see. And personality and attitude. No, dami. See, young one. Young yung mukha nito. Kasi si Taurus is the second zodiac sign. So, kid kasi to siya. So, always they look young. Okay. Oh. Okay. So, sa face niya and appearance niya, body appearance, young talaga siya. So, here siya yung tao na pwedeng hindi siya masculine, hindi siya malaki yung muscles niya. May tama lang, but a young face, baby face, could be, kasi Page of Cups to eh. Ito yung bata to dito eh. So, bata yung itsura niya. I can see that very playful siya na tao. I can see na siya din yung tao na love to imagine. Siya yung tao na very artistic na tao. So might be mahilig to siya sa arts, mahilig to siya sa music. So mahilig siya mag-imagine. So mahilig siya magsulat. Could be something like that. Sa appearance niya is could be maputi. Okay? Kasi yun yung yun yung nakita ko eh sa visualization ko. So, sa kanyang personality and attitude naman, fire siya sa loob niya. So, ibig sabihin, nakatago yung ugali niya. Kasi matigas to eh. Matigas to. Stubborn yung Taurus. So, pasensyoso siya or pasensyoso siya na tao, pero pag sosobra na tatayo talaga to, mantok talaga to, or wala akong nagkita sa parang hindi ko naramdaman yung personality niya na manigaw. Manuntok, yes, kasi maano talaga siya, yung parang siya yung tao na nagtatago ng puot parang nagtatago ng galit, kumbaga, parang sige lang, pagtawanan nyo ako, sige lang, yan, sabihin nyo yan sa akin, sige lang. Pero pag yung sobra na parang parang yung sa Dragon Ball, na bigla na, psh, yung ganun yung personality niya. Ito yung nakikita ko sa personality and attitude na meron siya. Fiery attitude. So, anyway, let's see. So, with the change and transition dito, kung ano yung nakilala mo siya, may pagbabago pa yun sa kanya, sa pagtanda niya. Magiging matured pa to siya. Okay. Okay. Paano kayo nagkakilala? Okay. Meron talaga siyang pass.
Okay. So, parang napansin ko, okay, sa ABC na naread ko, doon sa paano maayos yung sitwasyon, laging merong 7 of Wands. Pinaglaban. Paano na-develop pinaglaban? So, meron talagang pinaglaban dito lagi. Wow, very nice ending. Kayo talaga. Anyway, paano kayo nagkakilala? Dito ako nag-wonder kasi merong Empress card. So, siguro nagkakilala kayo nito by a friend. Pinakilala ka niya ng friend niya. Okay? Hindi ko alam paano ito mabuo. So, pinakilala ka niya ng friend niya. And then, nagka-develop kayo, nagka-happy kayo sa isa't isa. Could be, it's either na somebody, one of you already manifesting this relationship. Could be something like that. It's either also na friendship. Okay, so, ganun kayo siguro, ang feeling ko dito, dahil nga meron siyang past person, siguro ang naramdaman ko dito, nagkakilala kayo nito nung time na nag-heal itong person na to from the past. So, feeling ko dito, ikaw yung nabigay sa kanya ng advice, ikaw yung nandyan sa kanya para mabuo siya ulit. Doon kayo nagkakilala. Na doon niya na na merong ikaw, napansin ka na niya. So, paano kayo na-develop? Dahil naging close kayong dalawa. So, una, naging best friends kayo hanggang sa naging close kayo, yung company ninyo sa isa't isa. Kaya kayo na-develop dito. Parang nandun sa point nakita ko na parang naisip niya na ang masarap magkaroon ng kasama na ganito sa buhay. Parang I wanted to offer her or him a new beginning. Ikaw yun. Feeling ko, dumating din sa point kayo ng parang hindi pagkakaunawaan. Okay? Dumating din kayo sa point na ganun. Pero you miss the company. No, not you. He or she. Siya, na-miss niya yung company mo, na-miss niya yung friendship ninyo, or na-miss niya yung bonding ninyong dalawa. Doon niya na-realize na mahal ka na pala niya at gusto ka niyang pakasalan. Parang naisip niya na ng future, nagkaroon na siya ng future thoughts about you during that time. Kaya na-develop na kayo, might be both of you, sa isa't isa. So yung struggles ninyo dito, might be feeling ko, itong person na to, may tinago siya sa'yo. Siguro, hindi lahat sinasabi niya sa'yo. Na hindi lahat na share niya sa'yo. Lalo na yung past life niya. Or past life. Yung mga past na nangyari sa buhay niya. Especially pagdating sa... Isa din dito yung finances. Doon din kayo nagkakaroon ng struggles. Siguro hindi kayo nagkakasang-ayon sa plano sa buhay. Example, hindi kayo nagkakasang-ayon sa gusto ninyong bahay. Hindi kayo nagkakasang-ayon sa pag-iipon ba or ganyan-ganyan. Hindi kayo nagkakasang-ayon sa mag-ipon tayo tapos mapapagastos. Something like that. So, siguro kasi itong Taurus na to, kuripot to eh. Kuripot to sila in a way na they are earth signs. So, money is important sa kanila. So, baka ikaw yung tao din na magasto pagdating sa bahay, ganito, bili ganyan. So, doon kayo nagkakaroon ng struggle dalawa. Baka din isa din dito is yung might be sa pagiging tatay niya, might be stricto siya, or something like that. Or meron pa siyang past responsibility, baka meron din siyang may anak siya siguro sa labas or something before. So, doon kayo nagkakaroon ng struggle dalawa. Pero paano kayo naayos dahil iisa lang kayong family?
So, parang pinaglalaban niya pa din yung pagmamahalan ninyong dalawa. Parang nabubuo pa din kayo kahit pa hindi kayo nagkakaunawaan sa pera, hindi kayo nagkakaunawaan sa anuman yung budget. So, nabubuo pa din kayo. Okay pa din yung family ninyo kahit ganun pa man. So, ano yung kailangan mong malaman dito? Ito yung sabi dito. This is not a coincidence. So, kung manonotice mo, the synchronicities you have been noticing are not coincidence. So, ibig sabihin, may mga, siguro pag nag-uusap kayo, may mga past kayo na pareho ninyong napagdaanan, may mga past kayo na pareho ninyong na-experience, or mga ay yun pala doon, napunta ka din pala doon, parang ganun, ay nagpa-picture ka pala doon noon, ganun din ako ay kilala mo pala to, naging kaibigan ko din to, ay na-aksidente ka din ba doon sa ano, ganun din ako. So may mga parang feeling ay coincidence ba to or ano, so may mga parang nanonotice kayo. So you are already from the very beginning pa lang, you are already guided by the universe, meaning you already found your right person. So, nung dumating to sa buhay mo, feeling mo, kilala mo na siya. Dumating to sa buhay mo, parang, nung nakilala mo to siya, makilala mo to siya, parang feeling mo, matagal na kayo magkakilala. Feeling mo na parang ang close yun na sa isa't isa. See, grabe yung bonding ninyo dito. So, parang feeling mo, parang kilala ko na to. Parang, confident ka na hindi ka na nahiya sa kanya, hindi ka nahiya magsabi ng kahit na ano, hindi ka, everything, parang something. Nagkakaroon lang talaga kayo ng problema pagdating sa kanyang pagka-immatured. Dahil nga young pa siya pero it can change. Nagkakaroon to ng transition. So, kayo talaga yung dinadana sa isa't isa. Soulmate connection. So, parang this is already, ito na yon. Ito na yung gusto mong mangyari. This is already the changes of your life from the start na nakilala mo siya. So, pagdadaanan nyo pa din yung sinabi ko kanina na Taurus is the master of silent treatment. Pagdadaanan mo pa din talaga yun. So, pwedeng igugus ka man talaga nito or may mga panghinayang pang mangyayari dito. May mga pain, may mga pagsasayang, loneliness, sadness, even judgment. Pwedeng may mga sakitan pa kayong salita na maano, yung mga na siguro sa mga pinagdaanan ninyo before or sa pera ba, may mga salita na masakit pa kayong magbitawan sa isa't isa every time na mag-aaway kayo. Yeah, I can see especially sa budget, sa pera. Kasi magastos ka kasi ganyan ka, anything like that, something like that. So, pagdadaanan nyo pa din yung unos, the 10 of Wands, yung hirap, yung pagod, yung feeling nyo, pasan na pasan nyo yung problema sa mundo. Pero kahit ganon pa man, okay? Kahit magdaan-daanan nyo yung disappointments sa mundo, lahat ng disappointments, meron pa ding happiness na mangyayari sa inyo. Kahit pa, every time mag-aaway kayo, meron pa ding, buo pa din yung pamilya ninyo. So, napakaganda ng reading. Anyway, that is my reading for you. Thank you and God bless.